Magpapatuloy ang kwento kay Xiao Ruyo nang sinasabihan ng kanyang nanay na alam raw ba nito na ang bida ay nasa Tianmen ngayon. Sumagot naman si Xiao Ruyo na alam nga raw niya na sabi raw sa kanya ng bida na gagawa ito ng palabas sa lugar na iyon. Sa narinig ay nagtanong nga ang nanay nito na kung alam na raw pala ni Xiao Ruyo ay bakit pa nakaupo lang ito at walang ginagawa. Nang nagtanong naman si Xiao Ruyo sa kanyang nanay na ano raw ba ang dapat niya na gawin. Sa narinig ay sumagot nga ang nanay nito na sinabing kaawa-awa raw si Xiao Ruyo, di raw ba nito alam na ang kaligayahan ay dapat na paghirapan. Kwento pa nito na noon nga raw ay maraming may gusto sa ama nito kung kaya kailangan niya na makipaglaban sa ibang babae para mapasa kanya ang ama nito. Dagdag pa nito na kapag nga raw pumunta sa Tianmen ngayon si Xiao Ruyo ay magiging silang dalawa lang ng bida sa lugar kung kaya iyon na nga raw ang magandang oportunidad para kumilos ito. Sa narinig ay umalis na nga si Xiao Ruyo sapagkat nakakahiya na nga raw ang sinasabi ng kanyang ina. Makikita na tuluyan na nga itong umalis sabay sa labas ay napapaisip nga ito na tama naman raw ang sinabi sa kanya ng nanay niya, dagdag pa raw na wala na si Wang Mengmeng kung kaya wala nang manggugulo sa kanila ng bida. Sa ngayon nga raw ay siguradong magagawa na nila ng bida ang bagay na iyon. Sabay lilipat ang eksena sa bida na may pambatang relo na nagsasabi na oras na raw para magluto. Sa narinig ay nagsaad naman ang katulong nito na ipapakilala nga raw niya sa bida ang mga chef sa kanilang mansyon. Una raw ay si Chef Liu, magaling sa Sichuan cuisine. Si Chef Exi magaling sa noodles saka sa tinapay, at si Chef Shu magaling sa Shandong cuisine. Ang lahat raw ng nabanggit niya ay talagang mga mahuhusay, sabihin nga lang raw ng bida ang gusto nito ay makakagawa ng araw ng perpektong pagkain ang mga iyon na pasok sa panlasa ng bida. Nang nagutos nga ang bida na ipatawag ang mga chef na iyon para tulungan siya sa kusina. Pagtapos ay lumipas ang sandali nang nasabi na ng katulong ang sinabi ng bida. Mapag-aalaman na di nga yun gusto ng mga chef dahil magiging katulong lang raw sila ng bida sa pagluluto. Sa isip pa ng mga ito na tingin raw ba ng bida na magaling ito para sabihin na bagay lang sila na maging assistant nito sa kusina. Habang sa isip nga ng bida na sa oras nga raw na magaling na ang isang tao ay mas mayabang na nga raw ito kung kaya ipapakita nga raw niya sa mga ito ang tunay na talento. Pagtapos ay agad na nga itong naghanda ng patalim na panghiwa, pagtapos ay sa mabilis na galaw ay agad na nga nito na hiniwa ang ingredients na gagamitin niya sa pagluluto. Sa nakita ay gulat na gulat nga ang mga chef na ang husay nga raw ng bida sa paghiwa ng ingredients. Sa isip naman ni Chef Liu ay napapasabi nga ito na katakot-takot nga raw ang kakayahan ng ating bida. Pagtapos ay makikita na matagumpay na nga na natapos ang bida sa paghiwa ng ingredients. Sabay tanong nga nito sa mga chef kung gusto raw ba ng mga ito na turuan niya ang lahat ng ito paano maghiwa. Sa alok ng bida ay masaya nga na pumayag ang mga chef sapagkat namanghanga ang mga ito sa husay na mayroon ng bida. Sa narinig ay nagsaad nga ang bida na mabuti kung ganun tulungan raw muna siya ng mga ito. Ang mga ito na nga raw ang maghugas ng gulay. Makalipas ang 15 minuto kung saan may naluto na ang bida na isang putahe. Pagbukas ay makikita ang katawan ng manok na mukhang masarap kainin at talagang nakakatakam. Habang nagsaad naman si Chef Liu na iyon nga raw ay ang matagal na nawala na sangkap, di niya raw lubos akalain na magagawa iyon ng bida. Dagdag pa ni Chef Exi na napakabango nga raw ng amoy at nakakatakam. Sabay nagtanong nga si Chef Joe kung maaari niya raw ba natikman ang lasa. Sa tanong ay sumagot naman ang bida na pumayag. Sa pagpayag ng bida ay agad na nga natinikman ni Chef Joe ang pagkain na labis nga nito na kinabigla. Sa isip nga nito na sobrang sarap daw, pakiramdam nga raw niya na parang ang katawan at kaluluwa niya ay lumakas sa sobrang sarap. Nang sinabihan nga sila ng bida na tulungan lang siya ng mga ito at ipapasa niya sa mga ito ang recipe ng kanyang mga luto. Kapag nga raw na naturo ng bida sa mga ito ay magiging kilala na nga raw ang kakayahan ng mga ito sa buong mundo. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa labas ng mansyon ng bida kung saan nakarating na si Miss Lin at si Wang Mengmeng. Nang agad naman sila na sinalubong ng katulong ng bida at nagsabi na ang boss ay naghihintay na sa loob, pero kinumpirma muna nito kung si Miss Lin at Wang Mengmeng nga raw ba ang dumating at agad naman niya na nakumpirma iyon. Nang nagsaad naman si Miss Lin ng masaya na siya nga raw ay gutom na at gusto na matikman ang luto ng bida. Nang matigilan ito nang sinabihan siya ni Wang Mengmeng na mag-ingat sapagkat parang tumataba na ito nitong mga nakaraang araw. Sa narinig ay galit nga na sumagot si Miss Lin na parehas lang naman raw sila ng timbang ni Wang Mengmeng.
Sumagot naman si Wang Mengmeng na kasi raw ay mas matangkad siya dito ng 5 centimeters kaya ganon. Nang dumating na nga rin sa lugar si Miss Chu na nagtanong kung iyon na raw ba ang bahay ng bida. Sa pagdating ng mga ito ay sinabihan nga sila ng katulong na ang bida raw ay naghihintay sa loob, malamang raw na si Miss Chu at Shulele ang dumating. Habang sa isip nga ni Miss Chu na kahit raw alam niya na mayaman ang bida ay di naman raw niya inaasahan ang makikita di nga raw mansyon iyon kundi isang royal palace na. Pagtapos ay agad na nga na pumasok sa loob ang mga ito. Habang napapaisip naman ang isang servant na talagang mahilig raw sa babae ang bida, 4 na babae nga raw agad ang nagpunta sa bahay ng bida. Naiiyak pa nito na naisip na sana raw balang araw na maging gaya rin siya ng bida. Nang matigilan nga ito nang may napansin na isang bagay. Makikita na dumating na pala si Wu Shuang saka si Miss Han sa lugar kasama ang maraming gwardya. Nang nagutos nga si Wu Shuang na sabihin raw ng lalaki na nandito si Wu Shuang ng Shanghai City at tawagin raw ng mga ito ang bida para salubungin siya ng personal. Sa narinig ay sumagot nga ang servant na kailangan nga raw muna niya na humingi ng permission sa superior. Sa kabilang banda ay tinawagan nga ng katulong ang bida na nagsabi na may babae raw na nagngangalang Wu Shuang ang nagpunta at utos nga raw nito na salubungin siya ng bida personal at marami raw itong gwardya kung kaya baka di nga raw nila pwede nakalabanin iyon. Sa kabilang linya ay sumagot naman ang bida na abala raw siya kung kaya hayaan na nga raw nila na pumasok mag-isa si Wu Shuang at di na niya kailangan pa na salubungin ito. Pagtapos ay sinabi na nga ng servant ang dahilan ng bida kaya di ito makakalabas para salubungin si Wu Shuang. Pero di nga naniniwala si Wu Shuang sa narinig dahil para sa billionaire daw na magluto halatang palusot lang raw para di siya salubungin. Di bali na lang raw titignan na lang raw niya kung paano magluto ang bida. Sa pag-alis nito ay napaisip nga ang servant na kahit gaano pa raw kayaman ay nagkakaroon pa rin ng problema. Sa napagtanto ay naisip nga nito na ayos na raw pala siya na maging servant lang. Sabay lilipat ang eksena sa loob kung saan nagsasaad si Miss Lin na ang bangungaraw at nagugutom siya. Dagdag pa ni Wang Mengmeng na sigurado raw na ang kuya niya iyon dahil ang kuya lang raw niya ang makakagawa ng ganong klaseng amoy ng pagkain. Nang matigilan nga ito nang nagsalita si Miss Lin na mabait nga raw talaga ang bida, niluto nga raw nito ang lahat ng kanyang paboritong pagkain at may isang pagkain raw siya na di alam sa mga niluto ng bida. Nang matigilan nga ang mga ito nang tuluyan na nga nila na napansin ang iba pa. Sabay tanong nga ni Miss Lin na bakit raw ba na nandoon ang kanyang pinsan na si Miss Chu. Sabay nagtanong nga rin si Miss Chu na di raw ba na nag-aaral sa Shanghai si Miss Lin, bakit raw nandoon iyon. Sumagot naman si Miss Lin na namiss nga raw niya ang bida kaya siya bumalik, tanong pa nito na nandoon rin daw ba ang kanyang pinsan para makita ang bida. Sumagot naman si Miss Chu na nandoon lang raw siya dahil sa business at sa trabaho lang. Sabay kinalabit nga ni Wang Mengmeng si Miss Lin, saad nga nito na nandoon raw si Wu Shuang at Miss Han mula sa Shanghai. Nang nagsaad nga si Miss Lin na wala raw siyang ideya pero nag-hello nga ito. Nagpakilala nga ito na si Miss Lin at nagkita na sila sa naganap na party sa Shanghai. Sa narinig ay nakilala na nga siya ni Wu Shuang na second young niece ng Lin family at minsan na nga raw na nanligaw sa kanya ang kuya nito pero binasted niya kasi di siya interesado. Sa narinig ay naisip na nga lang ni Miss Lin na talunan raw ang kanyang kuya na mataas ang tingin sa sarili pero sa mata ng iba ay wala itong kwenta. Nang matigilan ito nang nagsaad si Miss Han na nagkita na nga raw sila ni Miss Lin sa barko noon. Sumagot naman si Miss Lin na oo raw, sabay tanong na ano raw ba ang dahilan na nandoon sa Tianmen ang mga ito. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Han na may gusto nga lang raw silang kumpirmahin sa bida ng personal. Sa narinig ay napaisip na nga lang si Miss Lin na kung ganun na may gusto raw pala na sabihin ang mga ito sa bida. Habang sa isip pa ni Miss Chu na maganda nga raw si Wu Shuang at nandoon raw iyon para sa bida. Dagdag pa ni Miss Lin na ilang araw pa lang raw siya sa school pero grabe na ang pagka-miss niya sa bida, talagang kaakit-akit raw kasi ang bida kung kaya maraming nga raw na babae ang kanyang magiging kalaban. Sabay naging awkward nga ang sitwasyon sandali, sabay makikita na nakarating na nga rin sa lugar si Xiao Ruyo. Sa pagdating nito ay napuno nga ito ng pagtataka dahil kabaliktaran sa kanyang iniisip ay marami raw pala ang tao sa lugar. Dagdag pa nito na bakit raw nandoon si Miss Chu, anak nga raw yun ni Teng Hui. Nang nagsaad nga si Miss Lin na pinakilala si Miss Han na Vice President ng Longhua Group at si Wu Shuang na heiress ng Qin Group at pinakilala rin ito sa lahat si Miss Chu bilang kanyang pinsan.
Sa narinig ay gulat nga na naisip ni Xiao Ruyo na ang Longhua Group daw isang araw na makapangyarihang group iyon sa Shanghai at ang pamilya raw ni Miss Han at Wu Shuang ay ang mga makapangyarihang pamilya sa Shanghai. Dugtong pa nito na nandoon nga raw ang mga iyon para sa bida sa itsura at family background, wala raw siyang laban sa mga ito. Ano na raw ang gagawin niya, nasa ibang level na raw ang mga babae na iyon. Tanong pa nito na paano pa raw niya makukuha ang puso ng bida. Sabay lilipat ang eksena kay Miss Lin na gutom na. Sa isip nga nito di na raw niya kaya, kung kaya isang kagat lang raw sapat na. Sa pagkagat nga nito ay agad nga itong nasasarapan sa lasa ng pagkain. Nang sinabihan naman siya ni Miss Chu na kumain ng dahan-dahan baka mabulunan ito. Nang tinuro naman ni Miss Lin ang isang pagkain, masarap daw yun kung kaya dapat na matikman ng kanyang pinsan. Sa narinig ay agad nga na pumayag si Miss Chu at gusto raw niya na malaman kung masarap talaga. Sa isip nga nito ay nagtatanong nga siya kung anong klaseng pagkain yun para magawa na mawala sa control si Miss Lin. Sabay pagsubo nga nito ay nagulat nga siya sa lasa. Sabay sobra nga itong nasarapan, pinakamasarap na pagkain ng araw na natikman niya sa buong buhay niya. Sabay napapasabi nga si Miss Lin na masama nga raw si Miss Chu sapagkat inubos nito lahat ng pagkain na pinatikim lang niya dito. Sabay utos nga nito na magdala pa ng maraming beef. Sabay makikita narinig sa labas ang pag-aagawan ng mga ito ng pagkain. Nang nagsaad si Miss Chu na di raw ba na parang marami ata ang pagkain doon. Dagdag pa nito na lahat raw ng pagkain ay mukhang masarap. Nang inaawat naman siya ni Miss Lin dahil siya nga raw ang kakain nun kaya wag na raw nakainin pa ni Miss Chu. Sinagot lang naman siya ni Miss Chu na kung sino raw ang unang makakita ay sa kanya raw iyon. Sa sinabi ay labis nga na nainis si Miss Lin. Habang sa isip naman ng dalawa na mga mayayaman raw iyon, pero bakit raw ba na ganun kumilos ang mga iyon para lang sa pagkain. Sabay alok nga nito kay Miss Han na kumain dahil mukhang masarap nga raw ang pagkain. Sumagot naman si Miss Han na masamang asal raw iyon na mauna silang kumain kahit na di pa dumadating ang bida. Sinagot lang naman ito ni Wu Shuang na sino raw ba ang may pake sa ugali, ang bida raw ay isang sinungaling na lalaki. Sabay mapapansin na nasarapan ito sa pagkain na tinikman niya. Sabay nagsabi na walang halong kasinungalingan, sobrang sarap daw ng pagkain, mas masarap pa sa iniisip niya. Sa narinig ay agad na nga na lumapit si Miss Han upang tumikim din. Nang kanyang matikman ay nasarapan din ito at magbabayad raw siya ng 1,000,000 kada buwan kung sino man ang chef na nagluto noon. Sa narinig ay sinabihan naman siya ni Wu Shuang na magbabayad na siya ng 5,000,000 sa chef kung kaya wag na makipag-away pa sa kanya si Miss Han. Nang nagmungkahi naman si Miss Lin na paano raw kaya natignan na lang nila sa kusina kung sino, sigurado raw na maraming chef ang nagluto kaya i-hire na lang raw nila kada isa. Sa narinig ay nagsabi nga si Wu Shuang na maganda raw ang mungkahi ni Miss Lin. Sa naisip ay agad na nga na nagtungo ang mga ito sa kusina para makita kung sino ang nagluto. Nang nagtanong naman si Wang Mengmeng na di raw ba na ang kuya niya ang nagluto ng mga iyon. Sumagot naman si Miss Lin na kahit raw magaling magluto ang bida ay imposible naman raw na iyon ang nagluto ng maraming pagkain kung kaya sigurado na may mga chef raw itong katulong. Habang sa isip naman ni Wu Shuang na kahit raw pala magluto ay magaling rin ang bida. Dagdag pa nito na magaling lang raw na mangakit ang bida pero sa pagluluto di raw siya naniniwala. Pagtapos ay palapit na nga ng palapit ang mga ito sa kusina kung saan inaasahan nila na makakakita sila ng maraming chef. Sa pagbukas ng pinto ay mapapansin nga ang pagkamangha ng mga ito. Sabay-sabay nga na naisip ng mga ito na ang kanilang nakikita raw ay si Chen Yuan. Kung ganun na mag-isa lang raw pala ang bida na nagluluto ng mga pagkain na kanilang natikman. Sa isip pa ng dalawa ay gulat na gulat nga ang mga ito na ang bida raw pala talaga ang nagluto noon ng mag-isa lang. Dagdag ni Wang Mengmeng na gaya raw ng inaasahan sa kanyang kuya, talagang mahusay raw ito. Dugtong pa ni Shulele na di niya raw alam na marunong magluto ang bida, mas mahusay pa raw ito sa kanya. Kung ganun, bakit raw ba na hinahayaan pa siya ng bida na magluto para dito? Di raw kaya na mas gusto lang ng bida ang pagkain na gawa niya mismo. Sabay tumaas ang favorability ni Wang Mengmeng sa isa, kasalukuyang favorability 97 points dahilan na mabibigyan ng 10 strength points ang bida. Ganun din kay Wu Shuang, tumaas ng isa at may kasalukuyang favorability na 94 points. Tumaas rin sa isa ang favorability ni Miss Chu na may kasalukuyang favorability na 94 points. Tumaas naman sa 10 ang favorability ni Miss Han na may kasalukuyang favorability na 30 points.
Sabay nagsabi nga si Wushuang na tingin raw niya ay may gusto na siya sa bida ng kaunti. Sa nakita ay nasabi nga ng bida na mabuti raw at di nasayang ang hirap niya. Pero may isang problema raw siya na labis niya na pinag-aalala. Sabay-sabay raw na pumunta ang kanyang mga babae, sana raw ay di mag-away ang mga ito nang dahil sa kanya. Pero dahil kapatid niya raw si Wang Mengmeng ay di na raw ito kasama sa kanyang problema. Pero ang pagkakaroon daw ni Wang Mengmeng ng 77 favorability sa kanya ay talagang katakot-takot. Maliban raw kay Wang Mengmeng ay marami raw ang dapat niya na pagtuunan para mapataas ang favorability niya sa iba. Nang nagsaad ang bida na pumunta raw ang mga ito sa living room at kumain, sasama raw siya sa mga ito mamaya para makisalo. Sa sinabi ng bida ay agad na nga na pumayag ang mga ito. Habang napapasabi nga si Wushuang na ano raw ba ang iniisip ng bida. Sumagot naman si Miss Han na ang kusina raw ay di ang tamang lugar para mag-usap, kaya kailangan nila na maghintay pa ng kaunting oras. Sabay makikita na nakarating na nga ang mga ito sa living room. Saad naman ni Miss Lin na dahil sinabi raw ng bida na maghintay ay kakain raw muna siya. Habang ang iba ay walang masabi, makalipas ang ilang sandali ay naisipan na nga rin nila na kumain dahilan na naubos lahat ng pagkain sa lamesa. Nang nagsabi si Wushuang na busog na raw siya, tanong pa nito na di pa raw ba lalabas ang bida. Nang may lumapit naman nakatulong kay Miss Chu dahil pinatawag raw ito ng bida sa study room. Sa narinig ay agad naman na sumagot ng sige si Miss Chu. Sa isip pa nito na kakaiba raw ang bida, ano raw kaya ang balak nito. Pero bakit raw ba na sobrang saya niya at napakalakas ng tibok ng puso niya? Dagdag pa nito na bakit raw ba ganun siya, nakita lang raw niya ang bida, bakit parang sobrang saya niya. Pagtapos ay tuluyan na nga itong pumasok sa loob kung saan makikita na hinihintay lang siya ng bida. Sa nakita ay nagtataka nga si Miss Chu kung ano ang nilalaro ng bida. Naglalaro daw ito ng landlord? Sabay nag-sink-in na nga sa utak nito na kung ganun ay naglalaro raw pala talaga ng landlord ang bida. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.